I love you, Holy Spirit. Pero kakaunti ang tunay na nakakakilala sa kabuuan ng manifestation ng Holy Spirit. Ang totoo ay yung mga taga-MCCians, dapat matagal na tayong wala dito. Dapat matagal na tayong lumago at nag-mature para sa paglilingkod sa Panginoon. Dapat wala na sa atin yung mga bagay na nagiging gumagapos sa atin, na nagpapalayo sa atin sa Panginoon. Dapat nag-graduate na tayo doon. Kung nasasalubong natin siya sa mga journey natin, dapat na-overcome natin. At hindi na yung bago para sa atin. Kaya nga, pero kakaunti ang nakakakilala kung paano mag-speak ang Holy Spirit, paano magkaroon ng manifestation ang banal na Espiritu. Ang totoo, kailangan ng MCCians, tayo mga leaders, ay magkaroon tayo ng isang malalim na ugnayan na relasyon natin sa Holy Spirit. Yung hindi na tayo yung tipong gaya ng dati, kundi habang nagkakaedad tayo, habang nagmamature tayo, ay mas lalong tumitindi yung pagkakakilala natin sa banal na Espiritu. Kasi ang Holy Spirit, hindi yan isang bagay lang. Ang Holy Spirit ay persona ng Diyos na nakakausap natin. At maraming Christian na sa bibig kilala si Lord, sa isipan, ganun lang, pero wala yung kanilang tunay na buong relasyon o paano ma-develop yung relationship nila sa Holy Spirit. Ang iba, kilala siya dahil sa mga gifts o mga kaloob. Pero tandaan natin at pakatandaan mo, ang Holy Spirit ay hindi isa siyang bagay, kundi hindi siya simpleng puwersa. Siya po ay hindi siya emosyon, hindi siya kakaibang karanasan. Siya ay persona. Persona. Ang God the Father, God the Son, and God Holy Spirit. Bukod siya ay isang persona, siya ay Diyos. Kaya nga dapat tayong mga Christian, tayong mga leader, at meron tayong pattern at may vision tayo. Dapat lagi tayong matuto na ang Holy Spirit, yan ang dapat natin gawin best friend. Dapat doon tayo nag-aandog, doon tayo humihinga, doon tayo nagsasalita. Hindi yung nagagapos tayo pag mahina na tayo. Kakaumiyak tayo, umuwi tayo, tuloy-tuloy na. Pero may nakakalimutan natin na ang Holy Spirit ay nag-i-speak yan sa atin. Kasi kung hindi tayo magiging sensitive, hindi makakilos, hindi maka-enter ang Holy Spirit. Pansinin mo, pag-araw ng Sunday, nangangaral ako, pero paano yung scroll? Hindi nila tinitignan o nararamdaman na ang presence ng Holy Spirit pwedeng magtampo. Dapat sana pasok na sa utak, sa isip mo, sa espiritu mo yung message na araw ng cellphone mo na nag-scroll ka. Di ba sana kung tinitake mo, okay lang eh. Ganun lang simpleng atake yung laman natin. Yung mind natin, isipang makalaman. At yun ang ginagamit ng kaawa. Siya ay tunay na Diyos. At ang gusto niyang magkaroon tayo ng personal na relasyon
sa bawat isa o sa iyo. Ang gusto niya ay best friend natin si Holy Spirit, nakakausap natin si Holy Spirit, at nakakapag-disciple tayo ng buong tiyaga. Bukod sa tayo nakakapag-disciple ng buong tiyaga, tayo ay nakakapagtanim ng simbahan. Kasi may Holy Spirit nakakapagtanim ng simbahan, nakakapagtanim ng cell group, at nakakapag-build tayo ng mga disciple. At sa ginagawa natin yon, kapag ginagabayan tayo ng Holy Spirit, at ito yung gusto ng Holy Spirit, nagmamature tayo spiritually pati sa secular. Kasi kanya-kanya kayong kanya-kanya kayong stages. Yung iba nag-o-office, at ng kanyang forte, yung kanyang tinapos. Ang iba undergraduate pero nag-o-office. Kanya-kanya Kaya ko sinasabi ito, pag si Holy Spirit ay relasyon mo, partner mo, best friend mo, hindi lang sa spiritual kanya dadalhin, at hindi lang sa mga kaloob kanya dadalhin para mag-speak in tongues, dadalhin kanya doon sa mga supernatural na blessing. Yun yung gusto ng ating Holy Spirit. Sabi ng Panginoon sa 2 Corinthians 13:14, ang biyaya ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikisama ng Espiritu Santo ay sumasa inyong lahat. Amen? Ang Holy Spirit, nasa atin yun. Ang kailangan lang natin ay i-practice natin, isabuhay natin, at seryosohin natin ang banal na Espiritu. Ako sa akin na lang, hindi na sa iba. My experience. Every morning, sinasabi ko sa Holy Spirit, Holy Spirit, i-guide mo ako, ibang prayer naman. Ibang prayer naman. I-guide mo ako, ano ba ang revelation sa amin? Holy Spirit, hanggang kailan kami nananatili pa sa lupa. Alala ko nung si Ralph dito na nakatira, ako nandun ako. Hinahanap ni Ralph, saan ka magsasalita? Hindi niya alam. Ako ay nakahiga, nakatabilin, pinakausap ko ng Holy Spirit. Sabi ng iba pag makahiga ka, bastos ka rin, pwede ka, higaan mo naman. Hindi, kahit anong posisyon mo, kung ang puso mo, naka-rektang nakikipag-usap ng matino sa Diyos. Nahanap nila kung nasa ito nagsasalita. Ganun po ko, mula panuwan hanggang ngayon, kailangan talaga si Holy Spirit ay maging kapartner natin mula spiritual, mula sa pagpapamilya, mula sa paghahanap buhay. Kaya laging balanse si Holy Spirit sa atin. Kaya nga, ang biyaya ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikisama ng Espiritu Santo. Tatlo'y nandyan. Si Jesucristo, ang Diyos, at ang Espiritu Santo. So mga kapatid, pansinin niyo ang sinabi ni Pablo. Hindi lang kapangyarihan ng Espiritu Santo, hindi lang mga himala ng Espiritu Santo, kundi ang pakikisama ng Espiritu Santo. Yun ang kailangan natin maintindihan. Hindi yun dahil hindi naman natin nakikita. Kailangan na nga natin mag-mature din. Kailangan na natin mag-mature. Kailangan na natin tayo yung naghahabol sa Holy Spirit. Kailangan na natin talagang kausapin na natin siya ng spirit sa spirit, personal, na ma-encuentro natin siya. Para naman pagdating ng encounter, nagle-lay hands ka, nag-minister ka,
nararamdaman mo yung impact ng power ng Holy Spirit. Yung the Sunday, yung dala ni Aling Marina, yung nanay ni Aaron, ni attempted suicide. Alam mo kung anong problema niya? Binaon siya ng patubuan. Andun kami sa sulok. Magsisimula pa lang ako magsalita. Hindi ko pa na ipapatong yung kamay ko sa kanya para pakanggapin. Tulog na ng tulog ang buhay. Bakit? Kasi yung Holy Spirit naramdaman ko agad Yun ang ibig kong sabihin. Paano natin madevelop ang relation natin kay Holy Spirit? Number one, talk to Him every day. Kausapin natin siya. Yun po yung pinakamahalaga. Hindi mo makikilala ang isang tao kung hindi mo siya kausapin. Ganon din sa banal na Espiritu. Kailangan mo siyang makausap. Minsan tatanungin mo, Holy Spirit, ang tagal mo ng Christian, bakit di pa ako makapag-speak in tongues? Desire ng puso ko yan. Yun yung mga ganon. Dapat ganon ang sinasabi ko sa banal na Espiritu. Alam niyo mga anak, paano natin siya makikilala? Kailangan lang kausapin natin at ganoon din ang banal na Espiritu. Kaibiganin mo siya. No? Ang Holy Spirit, tuturuan niya tayo. Ang Holy Spirit, turuan mo ako. Turuan mo ako paano ko mag-speak in tongues. Turuan mo ako paano ko malasing sa Holy Spirit. Holy Spirit, turuan mo ako. Ayoko pong maging bobo. Ayoko pong lumabo yung aking vision. Holy Spirit, ayoko pong kinakain ako ng trabaho ko pati oras mo. Nadadamay. Kaya pagdating ko, pag-uwi ko, ayoko na dumaan sa church. Dapat ganun Prangka na, prangkahin mo na yung Holy Spirit. Para si Holy Spirit, paprangkahin ka na rin niya. Sa panahon natin ngayon, kailangan natin gawin ay, sabi nga, ang Holy Spirit, tulungan mo ako maintindihan ang salita ng Diyos. Kausapin natin siya. Kaya nga ang devotion, ang prayer, hindi yan dapat mawala sa ating lifestyle na natin ito. Kahit anong busy mo, huwag mawala yung devotion mo at yung prayer. Ganon ang kailangan po natin gawin. Habang tumatagal, kahit yung English mo balog-balog to, magugulat ka, didiretso na. Tumatama na, gumaganda na yung align ng English mo. Kung hindi ka mamagaling mag-English, pero sa written, umuupa ka, marunong ka. Amen? So, kailangan lang natin mapunuan tayo ng banal na Espiritu. Kausapin natin siya. Simple lang Holy Spirit, ang dami kong lihim sa buhay. Holy Spirit, ang dami kong balagpag, ang dami kong katuwiran, ang dami kong reason. Holy Spirit, matigas ang ulo ko. Holy Spirit, kung covenant ko sa iyo, pagsabi ng wala nang visa. Holy Spirit, nanamlay na ako, na wala na akong gana, na wala na yung appetite ko. Kausapin mo talaga. Holy Spirit, itong lugar na to para pamilya na parang tapang-tapang mo na sa lugar na to. Makakabalik lamang tayo kapag genuine yung heart natin sa Kanya. Kailangan natin siyang pumili sa buhay natin personally. Nang sa ganon, hindi tayo pumapalpak, hindi tayo sumasablay, para pag dumadating ang mga panahon sa timeline ni Lord, yung pinaghirapan mo na buhay. Amen? Ngunit ang tagapayo, ang Espiritu Santo, ay magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay sa John 14:26. Papayuhan ka ng Holy Spirit
tuturuan ka niya. No? Tuturuan ka niya. At hindi mo siya lalabagin. Lalo na kapag may mga dumadating na blessings sa'yo. Financially, yung tithes mo, yung first fruit mo, hindi mo iniipit, ilalagay mo talaga yan doon sa koponan mo sa Panginoon. Kaya nga pag ang Holy Spirit nagpupunong sa atin, marami tayong matututunan sa kalooban ng ating Panginoon. Sabi ba natin, amen? So, kausapin natin si Holy Spirit. Mamaya, kung gusto mo mapuspos ka, alisin mo muna yung mga kaisipang hindrance, mga kaisipang nakakadistorbo, o nakakabalagpag ng isipan, di ka makapag-concentrate. Kailangan mo munang i-repent lahat ng sin. Kailangan mo ng genuine, total surrender. Para naman si Holy Spirit, maibaba niya yung presence niya at nang sa ganon, maramdaman mo yung mga kaloob na meron ka. Maramdaman mong ibigay sa iyo ng Banal na Espiritu. Nasabi ba natin, amen? Ulitin ko, maraming Christian hindi kilala si Holy Spirit. Kulang sa power, kulang sa energy, kulang sa anointing, at kulang sa lahat ng bagay. Kasi hindi sila sensitive sa Holy Spirit. Kaya yung paggawa ng kasalanan, kayo na lang. Yung pagsawsaw sa kasalanan, wala nang takot. Pero pag ang Holy Spirit ay kaibigan mo, best friend mo yan, partner mo yan, maniwala ka, magkakaroon ka ng pagkatakot na banal sa Banal na Espiritu. Pangalawa, listen to His voice. Paano tayo makinig sa Holy Spirit? Kaya nga, how to develop relationship sa Holy Spirit. Mag-develop lang to sa ibang bagay. Una, kausapin mo siya. Yun ang number one. Pangalawa, listen to His voice. Dapat personally madinig mo ang tinig ng Holy Spirit kung nagjo-journal ka. Kung hindi ka nagjo-journal, wala kang madidinig na sinasabi ang Holy Spirit sa iyo. Ano nasabihin ko sa iyo? Tsamba. Yung marinig mo lang sa Banal na Espiritu, halimbawa sa isang salita na naalala mo sa mga journal mo, i-reveal ni Holy Spirit yan. Ako kalimitan sinasabi sa akin ng Holy Spirit sa Ephesians chapter 6, verse 18 or 17, lagi niya sinasabi, "My son, redeeming the time because the days are evil." Yun po, pag nadinig ko yun, alam ko si Holy Spirit umausap sa akin kasi pasok sa isip ng ating Espiritu sa Panginoon. My son, do not be afraid. My son, do not worry about anything. Ganun yung mga may silang word, pero maiintindihan mo, may Holy Spirit na nagsasalita sa iyo. Amen? Nung ako'y nasa Cagayan, sa Butuan, natitig ko sinabi ng Holy Spirit sa akin, ang home office is a goal for you. Binigay ko na yan sa iyo. At hintayin mo, paano mag-multiply ang buhay mo. Meron na akong pinili mga tao dyan. So, ang presensya ng Holy Spirit, kailangan natin pakinggan ang sinasabi ng Banal na Espiritu. Hindi lang pananalita ang relasyon, may pakikinig din. Minsan, nagsasalita ang Holy Spirit sa pamamagitan ng Bible. Minsan sa pamamagitan ng konsensya. Minsan sa pamamagitan ng kapayapaan o babala sa puso. Pansinin niyo, di ba, kapag meron kayong nagawa, hindi ka mapakalit, hindi ka mapalagay. Ano kasi, apat na Sunday ka lang wala, hindi ka na mapakalit. Hanggang, kasi pastor, ang dami kong alaga sa bahay, paglilinis ka. Kasi napapagabag na ang puso at pinakausap ka na doon ang Holy Spirit.
Kaya kailangan mo na ng tamang desisyon. Masabi ba natin amen? At sabi ng Panginoon sa Pahayag, Revelation chapter 2 verse 7, ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu. Kaya lahat ng sinasabi ng Holy Spirit sa kapulungan ng mga leader at sa kapulungan ng mga simbahay na tayo ang nag-handle, ang sabi ng Panginoon dyan, makinig ka kung ano ang pinasasabi ng Holy Spirit sa iyo. Dapat nga, hindi ka ganyan. Dapat matagal ka ng tagapagturo. Matagal ka ng mayroong simbahay. Mayroong cell group. Kaya nga sabi ng Holy Spirit, ang may pandinig ay makinig. Amen? Pangatlo, para mas lalong nade-develop, do not grieve the Holy Spirit. Huwag natin siyang saktan. Ang problema, sinasaktan natin. Pinipighati natin, kaya ang Holy Spirit nagtatampo. Paano nag-grieve ang Holy Spirit? Nag-i-scroll ka. Yung word na dapat, yung word of understanding, na dapat nasa lumo, naagaw. Kaya dapat lahat tayo mga leader, be sensitive. Do not grieve the Holy Spirit. Huwag natin siyang saktan, huwag natin siyang pighatiin. Dapat nga yung relation natin sa Kanya, mas lalong nadidevelop, mas lalong tumitindi. Mahirap magkaroon ng malapit na relasyon kung palagi mong binabaliwala ang Kanyang ibig. Amen? O halimbawa, example lang. Kung ikaw ay merong boyfriend o girlfriend, hindi kayo nagkakaintindihan kasi hindi nakikinig yung girlfriend mo sa'yo. Pag hindi nakikinig, umaalsa yung boses ng isa na papasigaw na gagalit. Nagtatampo, nag-grieve. Ganon din si Holy Spirit. Pag binabaliwala natin yan, nagtatampo ang banal na Espiritu. Tandaan, nabubuhay tayo sa presensya ng Diyos. Kaya kung bakit nag-aaral ka, kung bakit nagtatrabaho ka, kung bakit nasa ministry ka, at kung bakit nagkakapera ka, may kinalaman ang Diyos din. Amen? Hindi tayo magkakaroon ng blessing kung wala ang presence ng Holy Spirit. Kaya hindi natin siya dapat baliwalain. Ang kanyang tinig, sabi ng Bible, Efeso 4:30, huwag ninyong pighatiin ang Espiritu ng Diyos. Kapag tinuturo niya na ang tama, huwag ka nang mag-isip, maniwala ka na lang at sumunod ka na lang sa Kanya. Kapag inukumbinsi ka niyang tungkol sa kasalanan, mag-repent ka na. Yung mga patagong kasalanan, hindi alam ni pastor, alam niya ng Holy Spirit. I-repent mo na yan. Huwag mo nang patagalin. Gaya nga ng sabi ko minsan, ang pera, hindi naman kasalanan yan. Ang magiging kasalanan lang yan kapag alipin ka na ng pera. Ang ML, hindi naman kasalanan yan . Magiging kasalanan lang yan kapag alipin ka na. Hindi ka na nakikinig. At yung leader mo, tumataas na yung BP dahil sa consumption sa iyo. Kasi yung Holy Spirit nagbibigay babala, warning, para maintindihan natin maigi na yung Holy Spirit huwag natin pighatiin. Pag narinig na natin at inukumbinsi tayo ng Holy Spirit, panahon na para magsisigaw. Kapag itinutulak kanyang gumawa ng mabuti, kumilos ka na, mag-disciple ka na. Tulungan mo na ang ministry ng Panginoon. Tulungan mo na ang leader. Hanapin mo na ang cell group mo. Hanapin mo na yung people mo. Umaksyon ka na. Kasi nga ito nasa encounter natin. Masusunod kasi,
pahinga lang ng konti, encounter naman ulit, tatargetin natin, puro nanay, tatay, at kasama din ang ibang mga kabataan. Sa totoo lang, dapat talaga matagal na tayo magamit. Pero meron kasing hinahanap ang Holy Spirit sa atin. Gawin natin siyang partner. Gawin natin ang utos at pakikinig sa Kanya, sumunod na lang tayo. At dalhin natin yung presensya ng banal na Espiritu. Number 4, para mas lalong ma-develop tayo, spend time in the Word of God. Ang pagbababad sa salita ng Diyos, makikita mo yan pag nag-devotion. Kailangan may time ka para sa Kanya. Kung yung time mo, sinitsibog ng ML, wala ka ng time kay Lord. Pero kailangan, yung time mo talaga para mas lalong ma-develop at makita yung maturity sa'yo, mag-spend ka ng time kay Lord. Mag-quiet time ka, mag-heart to heart kayo ng Holy Spirit. Kausapin mo talaga siya para yung salita ng Diyos ay magrema at muyain mo at maintindihan mo. Dahil ang Holy Spirit ay may akda ng kasulatan. Sabi nga, mas makikilala mo siya, sabi ng kasulatan, ang lahat ng kasulatan ay pinasihan ng Diyos. 2 Timothy 3:16. Gawa ng tao pero pinasihan ng Diyos, ng Holy Spirit, ang mga taong gumawa ng salita sa Biblia. Kaya, yung Word, kailangan natin tambayan yan. Kailangan natin basahin yan. Kahit anong busy natin. Total, ang cellphone natin, nandun ang Bible. Kahit nasa trabaho ka. Pagkatapos mo kumain, nag-break time ka, magbasa ka, kahit saglit lang, kahit 10 minutes lang, may makain ka man lang. Huwag, ayusin na natin din yung paggamit natin ng Facebook. Maging maayos na tayo dyan. Para hindi tayo maadik ng mga games at kung anong propaganda ng demonyo para tayo ay hindi makabali. Kailangan na natin maging matalino at sumunod sa kalooban ng Panginoon. At Panglima, live a life filled with the Holy Spirit. Mamuhay tayo sa kapunuan ng kapangyarihan sa presensya ng Holy Spirit. Ito ang kailangan natin. Ang isda, nabubuhay sa tubig. Pag tinanggal mo sa tubig yan, pakayan. Ang puno, nabubuhay yan sa lupa. Pag binunot mo yan, tinanggal mo sa lupa, pakayan. Tayo, nabubuhay tayo sa presensya ng banal na Espiritu. Kapag tayo ay nalaging nasa presensya ng Holy Spirit, napupuno tayo sa presensya ng Holy Spirit, makakareceive tayo ng mga kapahayagan ng ating Panginoon. Masabi ba natin amen? Hindi sapat na minsan-minsan siyang maranasan. Ang nais ng Diyos ay isang buhay na araw-araw na pinamumunuan ng Espiritu Santo. Kaya nga, mga kapatid, mga anak, magpasako kayo sa Espiritu Santo. Ephesians 5:18. Submit na lang tayo sa Holy Spirit. Hindi naman yan nagkakamali. Sumunod na lang tayo sa Kanya. Ang Holy Spirit ay hindi lamang para maramdaman. Hindi lamang para sa mga himala. Hindi lamang para sa Sunday service. Siya ay para sa iyong araw-araw na buhay. Araw-araw na pamumuhay. Kapag mas nakikilala mo siya, mas makikilala mo si Jesus. Kasi yun naman ang Holy Spirit. Tuturuan ka niya sa lahat ng dapat mong gawin. At habang mas lumalalim ang relasyon mo sa Kanya, mas unti-unti kang magiging katulad ni Kristo. Yung mindset ni Christ, mindset mo. Yung maximum mindset ni Christ, maximum mindset mo rin. Lahat ng yan ay namamana mo sa Panginoon. Kaya, simulan mo yan ngayon. Pag kinausap mo si Holy Spirit,
mas importante maranasan natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hindi lamang magkaroon ng kaalaman tungkol sa Holy Spirit, kundi magkaroon tayo ng tunay na pakikisama sa Kanya. Dahil ang banal na Espiritu ay hindi naghahanap ng mga bisita. Naghahanap siya ng mga taong handang lumakad na kasama niya araw-araw. Si Holy Spirit na ang naghahanap at siya na ang humahabol sa atin para makasama natin siya araw-araw. Ang pakikisama ng Espiritu Santo ay sumasa inyong lahat. 2 Corinthians chapter 3 verse 14, hindi mo lang kailangan maranasan ang Holy Spirit, paminsan-minsan matuto kang mabuhay o mamuhay kasama niya araw-araw. Importante yan kasi pag si Holy Spirit ang pinamumuhay mo sa araw-araw, meron kang tunay na kabanalan nasa iyo. Masabi ba natin namin? Huwag sa akin uli ang Holy Spirit, kaya ko na ipapamuhay at kasama ko sa araw-araw bilang isang biyudo na hindi ako nai-involve kung ano-kanino. Kasi iniingatan ko si Holy Spirit na huwag makikita sa akin. Kasi dyan ako kinukuha ng aking ipinabubuhay. Dyan ako nabubuhay. Kaya nga ang Holy Spirit, pag sinunod natin yan, i-bless niya tayo, bunga ng ating pagsunod sa kabanalan. Sa kabataan, pag sinunod mo yan, dyan din tatalino ka para maipasa mo ang lahat ng iyong pag-aaral, pati grades mo. Sa mga may trabaho, mas lalo kang i-upgrade ng Panginoon kasama ng iyong spiritual na pamumuhay. Mga kapatid, pinakamahalaga sa lahat ng bagay ay ang pangungusap ng Holy Spirit. Bago tayo magtapos, ang Jeremiah 11 verse 2 and 5, lagay nyo na lang sa unahan, covenant. Nung binabasa ko ito, kaya ko sinabi sa inyo kanina, dapat matagal na tayo na lang. Pero ito yung word of understanding na i-deliver sa atin na dapat natin gawin. Lahat tayo i-bless ng Panginoon at ilalagay niya tayo sa tamang lugar. Sabi ng Panginoon kay Jeremiah, hear the words of this covenant and speak to the men of Judah and to the inhabitants of Jerusalem. And say to them, thus say the Lord of Israel, cursed is the man who does not obey the word of his covenant. Ang salita ng Panginoon, sinabi niya sa mga Israel, ang sino bang hindi susunod sa Kanya, i-curse niya. Babalik at babalik sila sa kahirapan at hanggang doon na lang ang buhay nila. Sa atin naman, kung ilalagay natin sa kalagayan natin sa sitwasyon natin ngayon dito sa MCC, kung hindi natin susundin si Lord at babaliwalain natin ang kanyang tinig, mga kapatid, isusumpa tayo ng ating Panginoon. Hanggang dyan ka na lang sa narating mo at may tendency na mawala yung narating mo at ibigay yan ng Diyos sa ibang mayroon pa para Diyos doon sa mga sumusunod. And verse 4, which I commanded you, fathers, in the day I brought them out in the land of Egypt, from the iron furnace, saying, obey my voice. Yan ang narinig ko. Yan yung napansin ko. Obey my voice. Si Holy Spirit yan. And do according to all that I command you, so shall you be my people, and I will be your God, that I may establish the oath which I have sworn to you fathers, to give them a land flowing with milk and honey, as it is the day. And I answered and said, so be it, Lord. Yun na sinabi naman ni Jeremiah. Mga kapatid, kapag ang Diyos ang kasama natin sa isang covenant,
Ito ay isang covenant o kasunduan. Ito ay sagrado at banal. Ibig sabihin, kapag pumasok tayo sa kasunduan kasama siya, nag-e-expect ang Diyos ng totoong pagsunod at seryosong commitment dahil seryoso ang Diyos sa atin. Kaya hindi natin siya pwedeng ibastusin kung sa ganung sitwasyon. Hindi natin pwedeng iwalang gana, irespeto yung covenant niya. Kasi si Lord, seryoso, gusto niya ilagay sa atin na ang commitment natin, yung covenant natin, diyan sa likod niyan, andun ang Diyos. Kapag ang Diyos ay kasama natin sa isang covenant o kasunduan, sabi doon, sagrado at banal. Ibig sabihin, kapag pumasok tayo sa kasunduan, kasama siya, nag-expect ang Diyos ng totoong pagsunod natin. Kapag sinunod natin ang kanyang kalooban bilang bahagi ng ating covenant, natural, dadaloy ang kanyang pagpapala. Ngunit kapag hindi natin siya sinunod, palagi tayong uusigin ng ating konsensya. Ito yung guilt na magiging dahilan ng pagkalito, kawalan ng kapayapaan at ang pagsubok sa buhay natin. Ang masakit na realidad kapag nagmamatigas ang ating puso, mag-uugat ito ng maling espiritu na magiging sanhi ng pagdilinlang at kasinungalingan sa ating buhay. Kapag tinupad natin ang kanyang kalooban bilang bahagi ng ating kasunduan, ipapakita natin siya o makikita natin siya ang ating Diyos at siya rin ang magiging Diyos ng ating pamilya at nasasakupan. Mahalaga yung covenant natin. Kaya ang church, pag marunong mag-honoring sa Diyos at sa man of God at yung covenant, mas lalo tayong pagpapalain ng ating Panginoon. Pero kung di natin siya susundin, ang tanong, sino na ang Diyos ng paglilingkuran? Kung gusto ninyo ang seryosong pagpapala, sumunod at maniwala tayo dahil ang Diyos ay seryoso sa lahat ng buhay natin. Gusto niya i-bless tayo. Gusto niya pagpalaan tayo ng todo-todo. Kaya yung covenant na yan ay maririnig nyo pa yan sa mga dalagang pagkakas. Kaya paano natin mag-develop ang relasyon natin sa Holy Spirit? Yung limang bagay na yun. Matuto tayong makinig sa sinasabi ng Holy Spirit. Huwag tayong makinig sa kahirapan ng buhay. Huwag tayong makinig sa mga negative. Huwag tayong makinig sa sarili natin. Makinig tayo sa sinasabi ng banal ng Spirit. Kapag narinig natin nun at tinukumbinsi tayo, pagsisihan na natin yung mga pagkukulang natin at yung mga opportunity na sayang natin, na binaliwala natin at magkaroon tayo ng banal na pagkatakot sa Panginoon. Masabi ba natin amen? Tayong lahat ay tumayo.